Sir, Besh, si Mimi ang nasa labas ng pinto at tinatawag na sila. Magsasalita na sana siya para sagutin ang kaibigan, pero mabilis na muling inangkin ni Hunter ang mga labi niya. Hindi naman siya nakapagprotesta, sa halip ay tinugon niya ang mga halik nito. Sir, malilate na po kayo sa lakad niyo. Naghihintay na rin po sina Sir Arthur at sa City Hall. Kagad niyang naitulak sa dibdib ang nobyo nang maalala niya ang lakad nila, ang civil wedding nila. Mahal ko, magbihis ka na. Kailangan na natin ding umalis. Almost forgot, misis ko. Sige na at makakalis na rin tayo. Wait, where's my suit? Ay oo nga pala, ibinigay ko yun kay Mimi. Anya at mabilis na binuksan ang pinto. Naroon pa nga sa labas si Mimi at dala-dala nito ang damit ng binata. Hi Bes, kakaiba pa ang ngiti sa kanya ng dalaga. Napangiti na rin siya rito. Salamat Bes, nang kunin niya ang damit. Mukhang balak pa ata ni Sir na unahin ang honeymoon niyo kaysa sa kasal. Saad nito at napatitig sa kanyang mukha sa gilid ng kanyang labi. Ayusin mo munang make-up mo Bes. Ginulo ni Sir ang lipstick mo. Bigla siyang nakaramdam ng pag-iinit sa kanyang buong muka dahil sa sinabi nito, wala sa sariling napahawak tuloy siya sa kanyang labi. Humagikik pa si Mimi at tumalikod na. Sana all, di ba? Napailing na lamang siya at muling isinarado ang pinto. Ito na mahal ko, magbihis ka na muna. Tinulungan na rin niya itong magbihis. Siya ay okay naman na ang suot niyang sleeveless white bodycon dress na may slit sa kaliwang hita. Puting 4 inches na heels naman ang pares nun. Pagkatapos magbihis ni Hunter ay kagad din silang umalis sa opisina nito. Kasama nila sina Mimi, Risa at Jubel. Pagkarating nila sa office ng mayor sa City Hall ay naroon na nga ang mga pamilya nila. Ang mga magulang ni Hunter, ang nanay niya, ang mga kapatid at anak niya. Nanay, tatay, hay langga, niyakap at hinalikan niya pa ang anak niya. Wow naman, ang pogi-pogi mo naman lalo dahil sa suot mo. Of course po nanay, pareho po kami ni tatay nakangiting saad pa nito. Mana ka nga sa akin. Hinaplos pa ni Hunter ang buhok ng anak na maayos ang pagkakapinid gaya sa kanya. Kiss nanay na. Humalik naman sa pisngi niya ang kanyang anak, ganon din kay Hunter. Maya-maya ay nagmano, yumakap at humalik siya sa kanyang nanay at sa mga magulang ng binata. Ate, here's your flower. Nang lumapit sa kanya si Nixie at ibinigay sa kanya ang white roses. Salamat kapatid ko, niyakap niya rin ito, maging si MJ at si Ken. Ilang minuto lamang ay nagsimula na rin ang mayor. Kumpadre ito ng Daddy Arthur nila. You may now kiss your bride. Anang mayor pagkatapos ng ilang minuto. Biglang kinilig ang mga kasama nila ron nang sabihin ng mayor ang mga katagang yun. Pagkatapos, inanunsyo na tapos na ang pag-iisang dibdib nilang mag-asawa. Malapad ang ngiti sa mga labing humarap sila sa isa't isa. Finally, Mrs. na talaga kita, Mrs. Mabel Alfanta Imperial, at asawa na rin kita, and I'm all yours, my husband. Hunter Silas Imperial. Hinawakan ng binata ang magkabila niyang pisngi. Pagkuhay, inangkin na ang kanyang mga labi. Puno ng pagmamahal, nagpalakpakan naman ang mga kasamahan nila ron. Pagkatapos ay pinirmahan na rin nila ang mga papeles na kailangan nilang pirmahan. Oh, I'm so happy for the both of you. Naiyak na saad ni Josephine at hinalikan sa magkabilang pisngi si Mabel matapos nitong yakapin ng mahigpit. Noon pa man ay party ka na ng pamilya namin, Mabel. Pero ngayon gusto ulit kitang i-welcome. Welcome to our family, anak. Thank you po, mami. Mano po, nanay Corazon. Nagmano si Hunter sa matanda. Pagkatapos ay hinalikan ito sa magkabilang pisngi at niyakap din. Ingatan mo ang anak ko, Hunter. Ang mag-ina mo. Makakaasa po kayo sa akin, nanay. Welcome to the family din. Welcome to the family, kuya. Anang MJ. Oh, may magaganda ka ng kapatid, Kuya Hunter. Welcome to our family. Nakangiting saad ni Nexie. Of course, you are beautiful, Nex. Kaya kung may manliligaw na sayo, kailangan nang dumaan sa akin. Pabiro namang saad ni Hunter at niyakap din ang dalaga. Congrats, Kuya. Thank you, Ken. Pagkatapos nila roon sa City Hall, ay dumiretso na rin sila sa restaurant ni Mabel. Doon na ang kanilang munting reception sa ngayon.
First honeymoon natin mamaya, Mrs. ko, anang Hunter, habang nasa biyahe na sila. Magkatabi silang mag-asawa sa backseat ng sasakyan. Kasama nila roon ang kanilang anak. That means po tatay, bukas may baby brother na po ako. Nagkatinginan naman silang mag-asawa dahil sa sinabi ni Sabjel. Napailing na lamang siya habang nakangiti pa rin sa mister niya. Ikaw kasi kung ano-ano ang sinasabi mo sa anak mo. Ayan tuloy, minamadali ka na. Pabirong saad pa niya at humagikik. Nagpaliwanag naman si Hunter sa anak nito. We still have to wait 9 months before your baby brother comes out of your nanay's womb. Oh, that long po tatay? Gumuhit pa ang pagkadismaya sa mukha nito. Yes, son. Para makabuo ang baby brother mo sa loob ng tiyan ng nanay mo, bakit? Hindi ka ba makakapaghintay ng ganun katagal? Tila nag-isip pa ito. I want baby brother po. Sana tomorrow after your honeymoon with nanay. Pero okay lang po. I can wait 9 months. Muling napailing si Mabel habang nakatingin sa mag-ama niya. Nang tumingin sa kanya ang kanyang asawa, ay kumindat pa ito. So, we really need to make sure na may mabuo agad, Mrs. ko. May naghihintay na kasi para sa kapatid niya. Tumawa lamang siya ng pagak pagkuway tinanggap ang kamay ng kanyang asawa. Nang iabot yun sa kanya, ipinagsalikop niya ang mga palad nilang dalawa. I love you, Mrs. ko. Mahal din kita, Mr. ko. Kapag may laman na, ninang kami bes ha. Nakangiting saad ni Mimi kay Mabel habang naroon sila sa isang round table at masayang nag-uusap-usap. Pinagsasaluhan pa rin nila ang kaunting handa para sa civil wedding nilang mag-asawa. Oo nga, babe, kasi hindi naman kami naging ninang ni Sabjel. Sana sa second baby niyo ni Sir Hunter, ninang na kami, sigundan pa ni Jubel. Napangiti na lamang siya ng malapad dahil sa sinabi ng dalawa. Hay, hindi lang pala ang anak nila, pati ang mga magulang nila ni Hunter ang excited para sa bagong baby nila. Maging ang mga kaibigan niya, wala pa man ding nabubuo pero nagpresenta agad na magnininang ang mga ito sa anak nila. Oo naman, kukunin ko kayong ninang pero sa ngayon, chill lang muna kayo ha kasi wala pa namang laman ang tiyan ko para sa second baby namin ng mister ko. Natatawang saad niya. Imbit namang tumili si Risa na siyang naging dahilan upang matuon ang atensyon ni Mabel dito, maging si Mimi at si Jubel. Sorry mga beb, kinikilig lang kasi ako kapag naririnig kong tinatawag ni Mabel na mister niya si Sir Hunter. Malapad ang ngiti sa mga labing saad ng dalaga. Hanggang ngayon ay kilig na kilig pa rin ako sa inyong dalawa ni Sir Beb. Sana all. May Sir Hunter Imperial. Mas lalo siyang napangiti dahil sa sinabi ni Risa. Nako, sigurado akong may darating ding Hunter Imperial sa buhay mo, Riz. Maghintay ka lang, huwag mo lang siyang hanapin. May tamang panahon para dumating ang lalaking para sa'yo. Ang lalaking nakatakda para sa puso mo. Saad niya sa kaibigan. Oo nga, tama ka riyan, babe. Anang Jubel. Basta ako, maghihintay lang kung kailan dumating ang Prince Charming ng buhay ko. Paano kung tumanda ka na sa kakahintay na sa labidabs mo, pero hindi pa rin siya dumarating? Tanong naman ni Mimi, edi isa lang ang ibig sabihin nun, tatanda ka mag-isa. Pabirong sagot naman ni Jubel. Nako, wag naman sana, ayokong mag-expired ang mattress ko nang hindi man lang nagagamit. Napangiti na lamang siya dahil sa sinabi ni Mimi. Well, dati nang hindi pa niya nakikilala si Sir Hunter, ang buong akala rin niya ay walang lalaking nakatakda para sa kanya dahil lahat naman ng nagbabalak na manligo sa kanya noon ay wala siyang maramdaman na spark at kilig kaya agad niyang nire-reject at isa pa, busy din siya sa kanyang trabaho. Kaya hindi rin siya masyadong nagkaroon ng interest na magkaroon ng love life. Sa edad na 27 anyos, wala pa rin siyang nobyo noon. Kaya medyo nag-aalala rin siya na baka tumandang dalaga siya at hindi siya magkaroon ng anak. Pero simula nang makilala niya si Hunter, lahat ay nagbago. Simula noon hanggang ngayon, mag-asawa na sila. Parang isang malaking pangarap pa rin ito. Usuntok sa buwan para sa kanya na nagustuhan din siya ng kanyang asawa. Langit ito samantalang lupa siya, pero kahit ganun pa man, sila talaga ang nakasulat sa papel ng tadhana. Kaya nagkaroon ng magandang happy ending ang pag-iibigan nila. Kaya kahit marami man ang dumating at dumaan sa problema sa mga buhay nila, naging masaya pa rin ang puso nila. Marami pa silang mga napag-usapan tungkol sa pag-ibig.
Maging ang naging buhay niya rin sa Italy ay hindi na pinalampas ng 3 dalaga. Marami na namang naging tanong ang mga ito sa kanya na hindi nila napag-usapan nung una nilang pagkikita ulit. Nag-enjoy naman siyang kasama ang 3 at talagang natutuwa siya kapag ang mga kaibigan ito ang kausap niya. Mga kwela kasi kaya hindi na siya nagkaramdam ng pagkabagot kapag ang mga ito ang kasama niya. Mabuti nga rin at sa loob ng mahabang panahon, hindi umalis ang mga ito sa pagtatrabaho kay Hunter. Nagpapasalamat din siya sa 3 dahil marami ring naitulong ang mga ito sa kanyang asawa doon. Pagkatapos ng kanilang munting reception, sa restaurant niya ay umalis na rin silang mag-asawa para sa honeymoon daw nila. Ang dahilan pa sa kanya ng kanyang asawa ay kailangan nilang umalis ng maaga para daw maaga nilang masimulan ang kanilang honeymoon dahil marami raw ang naghihintay sa second baby nila. Gumawa pa ng dahilan ang magaling niyang asawa. Sa totoo lang ay alam naman niyang excited lang ito na masulo ulit siya. "Saan mo ba ako dadalhin, mahal ko?" tanong niya habang magkatabi na ulit silang nakaupo sa backseat ng sasakyan. Nakangiting tumingin sa kanya si Hunter. Pagkatapos ay dinala sa tapat ng bibig nito ang kanyang kamay at hinalikan ang likod niyon. "It's a surprise, Mrs. ko. Mamaya ay malalaman mo rin." Sagot nito. Nagsalubong naman ang kanyang mga kilay habang nakatitig pa rin sa kanyang asawa. "I'm sure magugustuhan mo ang pupunta natin, Mrs. ko." Saad pang muli ni Hunter. Ngumiti na lamang siya at sumandal sa dibdib ng asawa. Naramdaman naman niyang hinalikan ni Hunter ang kanyang ulo at mahigpit siyang niyakap nito. Hindi na nito namalayan na nakatulog na pala siya habang nasa biyahe sila. Basta na lamang siyang naalimpungatan nang maramdaman niyang parang lumulutang siya sa ere. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay biglang nangunot ang kanyang noo nang makita niya ang malawak na beach. Inong puting buhangin ang nilalakaran ni Hunter. Habang buhat-buhat siya, kulay asul ang malawak na dagat. Presko ang hanging tumatama sa kanyang mukha. "Mahal ko, nasa na tayo?" tanong niya sa asawa. "Nasa isla tayo, Mrs. ko." Mas lalong nagsalubong ang mga kilay niya at napatitig sa mukha ng kanyang asawa. Nagadang ka lamang ang layo sa mukha niya. "Isla?" Nagtatakang tanong niya. Bumalik ba sila sa isla Kandiwata? Nang muli niyang igala sa paligid ang kanyang paningin, hindi naman yun ang isla na pinupuntahan nila nung isang araw. Hindi yun ang isla na pag-aari ni Victor dahil wala siyang may nakita na mga cottage doon sa dalampasigan. Wala ring hotel. Walang salita ang namutawi sa bibig ni Hunter. Sa halip ay nagtuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa marating nila ang bungalow house na ngayon lamang niya napansin. "It's our isla, Mrs. ko." Muli siyang napatingin sa kanyang asawa nang marinig niyang nagsalita ulit ito. Walang kahirap-hirap na binuksan ni Hunter ang doorknob at pumasok sa pinto habang karga pa rin siya. Masuyo siyang inilapag nito sa puti at mahabang sopa na naroon sa malawak na living room. Kitang-kita niya pa rin ang dagat at dalampasigan mula roon sa kanilang pwesto dahil makapal na glass wall lamang ang nakapader sa buong sala. Napangiti siya nang muli siyang tumingin sa kanyang asawa na ngayon ay nakaupo na rin sa kanyang tabi. "Atin to, mahal ko?" tanong niya. Tumingin din naman sa kanya si Hunter. Ngumiti ito ng malapad at hinalikan ang kanyang mga labi. "You told me na gusto mong tumira sa ganitong lugar, right? Tahimik at may preskong hangin." Saad nito. "Ito ang binili ko mong bahay?" tanong niya ulit. Hindi lamang siya makapaniwala. Sinabi niya lang naman dito nung isang araw habang nasa isla Kandiwata sila na gusto niyang tumira sa ganung lugar. Hindi niya sinabing bumili ito ng isla para doon sila tumira. Pero ginawa pa rin ito. Bumili pa rin ito ng isla. Jesus, masyadong siyang pinapasaya ni Hunter ang kanyang puso dahil sa mga ginagawa nito para sa kanya. "Do you like it, Mrs. ko?" Muling sumilay ang malapad at matamis na ngiti sa kanyang mga labi. "Hindi ko pa nakikita ang buong paligid pero I'm sure magugustuhan ko rin to, mahal ko." Anya, saglit na iginala ang paningin sa buong bahay. Maganda kahit bungalow lang yun. Sobrang linis tingnan dahil sa purong puti ang kulay ng buong bahay. Halata rin
Ang bagong gawa lamang yun. Kumpleto na rin ang mga gamit na naroon. May 2 kwarto rin. Sakto lang ang laki ng kusina. May lanay din siyang nakikita sa kabilang sliding glass. Tumayo siya sa kanyang pwesto upang tingnan pa ang ibang gamit na naroon. Nakangiti lang naman si Hunter habang nakasunod ang tingin sa kanya. Isla Kandiwata is our neighbor, mahal ko. Maya-maya ay napalingon siya sa kanyang asawa nang marinig niya ang sinabi nito. Come here, Mrs. ko. Let's take a walk outside para makita mo ang buong paligid. Nang tumayo na rin sa pwesto nito si Hunter at naglakad palapit sa asawa. Magkahawak kamay silang lumabas ulit ng bahay. See that island over there? Itinuro pa ni Hunter ang isla na nasa di kalayuan. Medyo nakikita niya pa ang mga cottage doon. That's the Isla Kandiwata. Itong isla naman na ito ay pag-aari ng kaibigan ni Victor. Siya mismo ang nag-recommend nito sa akin nang magkausap kami ng unang gabi natin sa hotel. So tinawagan ko agad si Mimi para ipaasikaso ang pagbili rito. Salamat, mahal ko. Hindi ko naman sinabi na bumili ka ng ganito. Pero ginawa mo pa rin, anya, at ipinulupot niya sa baywang nito ang kanyang mga braso. Of course, because I love you and I want you to be happy, Mrs. ko. Hinalikan pa nito sa noo ang asawa. I love you, mahal ko. Matamis ang ngiti sa mga labing saad niya at hinalikan niya rin ito sa mga labi. So, kunin mo na ang bayad ko sa'yo, anya. Mabilis namang nangunot ang noo ni Hunter at napatitig sa kanya. Bayad? Nagtatakang tanong nito. Yeah, ba't naghihintay na rin ang panganay mo na magkaroon ng kapatid, di ba? Oh, tumawa naman si Hunter at mabilis na hinapit sa bewang ang asawa. You mean, pwede na nating simulan ang honeymoon natin, Mrs. ko? Sa halip na sagutin ang tanong nito, siya nang kusang kumilos at muling hinalikan ang mga labi nito. Pinulupot niya pa sa liig nito ang kanyang mga braso. Tayo lang naman siguro ang tao rito, mahal ko, hindi ba? Tanong niya. Na ng mainit na halik na kanilang pinagsasaluhan, yeah, Mrs. ko. Why? Tumigil sa paghalik si Mabel sa kanyang asawa at saglit na lumayo rito. Kagat ang pangilalim na labi ay nakangiti siya na nang aakit sa asawa pagkuway dahan-dahan na ibinaba ang strap ng kanyang dress. Tinanggal niya rin ang zipper nun na nasa kanyang likuran. Pwede naman siguro dito na lang natin gawin, hindi ba, mahal ko? Mas lalong lumapad ang ngiti sa mga labi ni Hunter. Maya-maya nagmamadala rin itong tinanggal ang suot na necktie pati na rin ang mga buttons ng long sleeve nito. Tinapon nito sa buhanginan ang damit at mabilis na isinunod tanggalin ang suot na pantalon. Of course, Mrs. ko, anang Hunter. Ilang sandali lang ay nahulog na rin sa buhanginan ang puting dress na suot niya kanina. Nakasuot na lamang siya ng white two-piece. Kamon lang anya at naglakad siya papunta sa dagat. Kaagad namang sumunod sa kanya si Hunter at bigla siyang kinarga at sumulong na rin ito sa mas malalim na parte ng dagat. Dahil hapon na rin at ilang oras na lang ay lulubog na ang haring araw sa kanluran kaya hindi na masyadong mainit ang sikat niyon. Medyo malamig nga lang ang tubig ng dagat. Nakapulupot sa liig ni Hunter ang kanyang mga braso habang nakaangkla rin sa bewang nito ang kanyang mga binti. Hindi alintana ng kanilang mga katawan ang malamig na tubig dahil sa mainit na halik na kanilang pinagsasaluhan, maging ang init na nararamdaman ng kanilang mga katawan. I love you, Mrs. ko, bulong ni Hunter sa asawa nang bahagya nitong pakawalan ang mga labi ni Mabel. And I love you so much, Mr. ko. Please, take me now. Ngumiti naman si Hunter at nagsimula ng gawin ang dapat ay kanina pa nito ginawa sa asawa. Good morning, my beautiful and sexy wife. Napakislot pa si Mabel nang mula sa kanyang likuran ay ipinulupot ni Hunter ang mga braso nito sa kanyang bewang. Hinalikan pa nito ang kanyang pisngi at balikat. Malamig man ang simoy ng pangumagang hangin na nagmumula sa karagatan pero tanging ang black long sleeve polo ni Hunter lamang ang kanyang suot. Kanina pa rin siyang naroon sa lanay, nakatayo lamang sa gilid niyon habang nakatanaw sa malawak na dagat. Morning, mahal ko, nakangiting bati niya rin sa kanyang asawa. Pagkuway hinawakan ang mga braso nito, mas lalo niyang idinikit sa katawan nito ang kanyang likod at ipinagdikit ang kanilang mga pisngi.
What are you doing here? Bakit maaga kang nagising, Mrs. ko? It's 6 in the morning. It's cold out here. Banayad siyang bumuntong hininga habang hindi pa rin inaalis ang paningin sa tabing dagat. Pinagmamasdan niya pa rin ang maliliit na alon na humahampas sa dalampasigan. Hindi na ako nakatulog ulit nang magising ako kanina, mahal ko. Nangunot naman ang noo ni Hunter. Why? Is there a problem, Mrs. ko? Kinalas nito ang pagkakayakap sa kanya at pinihit siya paharap dito. Muli nitong hinawakan ang kanyang bewang. Is there something bothering you, wife? Tanong nitong muli. This time, his face is serious. Ewan ko, pero kahapon pa kasi nasa isipan ko si Chris. Who is Chris? Amiga ng mami ni Handa. Yung inirekomenda niya sa akin para maging business partner ko sa resto, Anya. So, what about her? Tanong muli ni Hunter. Nung araw pa lang na magkita kami sa restaurant ko, nang opening parang pamilyar na sa akin ang pangalan niya. Pero hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakilala. Tapos kahapon bigla ko siyang naalala. Hanggang sa kagabi, hindi na siya mawala sa isipan ko. Pagkukwento niya sa kanyang asawa, ewan ko ba, nag-overthink ako sa kanya. Kaya hindi na ako nakatulog kanina nang magising ako. What is her full name? Christina Morales. Bigla namang nagsalubong ang mga kilay ni Hunter nang marinig nito ang sinabi ng asawa. Christina Morales? Yeah, Anya. Kilala mo ba siya, mahal ko? Tanong niya kasabay ng pag-angat ng kanyang braso upang ipatong yun sa ibabaw ng mga balikat nito. Hindi agad sumagot si Hunter. Pinipilit din itong alalahanin kung may kakilala itong babae na nagngangalang Christina Morales. Maya-maya ay biglang napalitan ng blangkong ekspresyon ang mukha nito. Kilala mo ba siya, mahal ko? Tanong ulit ni Mabel sa kanyang asawa. Her name is familiar to. Parang narinig ko na ang pangalan niya dati. Banayad siyang muling nagpakawala ng malalim na paghinga. Pagkuway, ipinilig ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Sumakit lang ang ulo ko sa kakaisip tungkol sa kanya, Ania. Don't think too much, Mrs. ko. Don't stress yourself. We are here because of our honeymoon. Remember, tumango naman siya at ngumiti habang nasa dibdib pa rin ito ang kanyang ulo. Hayaan na muna natin ang ibang tao, ang ibang mga bagay. Let's enjoy our vacation, our honeymoon. Saad pa nito. You're right, mahal ko. I'm sorry. Hinalikan lamang ni Hunter ang kanyang ulo at niyakap siya ng mahigpit. You want to eat, mahal ko? Gagawa ko ng almusal natin. I'll help you, Mrs. ko. Malapad ang ngiti sa kanyang mga labi nang tumingala siya sa kanyang asawa. Kaagad namang hinalikan ni Hunter ang kanyang mga labi. Let's go to the kitchen. Gutom na rin ako, Mrs. ko. Hindi tayo nakapag-dinner kagabi. Puro dessert lang. Kakaibang ngiti pang sumilay sa mga labi nito habang nagtaas baba ang mga kilay. Kumindat pa sa asawa at ipinagsalikop ang kanilang mga palad. Sos, paano po kasi ayaw mong paawat? Remember, Mrs. ko, maraming naghihintay para sa second baby natin. Magkaagapay na silang naglakad patungo sa kusina. Tuloy-tuloy na kaya ang kanilang kasayahan? Bilang mag-asawa, sino ang tinutukoy nilang babae? Ito ba'y may kaugnayan kung bakit sila nagkalayo? Atin pong alamin sa susunod po na kabanata.